Ryan, ano-ano ang mga aktibidad na nakatakdang isagawa ng mga tauhan ng Itsukushima sa kanilang pagbisita sa bansa? Ella, kabilang sa mga aktibidad na kanilang isasagawa ay yung professional exchanges at kasama din yung capacity building activities at people-to-people engagement. Bandang alas 9 ng umaga, dumaong sa Pier 15 sa Eva Macapagal Fort sa Maynila ang Japan Coast Guard Training Vessel na Itsukushima. Sinalubong ito ng Philippine Coast Guard sa pangunguna ni Commodore Algie Caprente, Deputy Chief of Coast Guard Staff for International Affairs. Bahagi ng pagbisita ng Itsukushima ang pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng maritime cooperation. Sa pananatili nito sa Maynila, magsasagawa ang Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard ng professional exchanges, capacity building activities, courtesy calls, ship tours at iba pang mga programa na lalahukan ng mga opisyal at kadete ng dalawang bansa. Layunin nitong palalimin ang kooperasyon sa pagsusulong ng maritime safety, security at matatag na pagkakaibigan. Matapos ang pagbisita sa Pilipinas ay inaasahang babalik na sa Japan ang Itsukushima upang tapusin ang 89 na araw nitong Global Ocean Voyage Training. Bago dumating sa Pilipinas, Ella, bumisita pa itong barko sa Canada, Estados Unidos, Australia at Singapore. Lula ng barko ang 123 personnel na binubuo ng 54 na opisyales at crew, 68 trainees at isang doktor. Kasama rin nila ang 9 na ship riders mula sa Coast Guard at Maritime Law Enforcement agencies ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, Pilipinas at Singapore. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang pagbisitang ito ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng dalawang bansa para sa ligtas, matatag at rules-based maritime domain Indo-Pacific. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.